Magandang gabi po, kapatid Daniel. Magandang umaga naman, kapatid na Ellie. Yung pangalawang tanong ko po kahapon ay tungkol po sa Mateo 24:21 hanggang 22. Yung malaking kapighatian po na mangyayari sa libutan. Kasama po ba yun sa yung totoong iglesia na mangyayari yung malaking kapighatian? Yan lang po. Alam mo kapatid, sa panahon ng malaking kapighatian, may hinirang dun eh. Yun ang tunay na iglesia, yung mga hinirang. Basahin natin yung 24, 21, 22, kapatid na Daniel. Sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas. Datapwat dahil sa mga hirang, ay paiikliin ang mga araw na yaon. Mga kapatid, dun sa mga araw na yaon, may hirang ang Diyos. Ang tawag sa ibang talata sa Biblia, yun ang people of God o bayan ng Diyos, yung mga hinirang. Magaganap ang malaking kapighatian, may mga hinirang dun sa mga araw na yon. Kaya nga papaikliin ng Diyos yun. Hindi totoo yung sinasabi ng mga Amerikanong teologo na 7 taon daw yun. Yung hati daw yun sa 2 bahagi. 3.5 years tapos 3.5 years. Yun, mga kalukuhan yung mga aral na yun. Wala kang mababasa sa Biblia ganun. Na ganun kahaba yung malaking kapighatian. Bibigyan kita ng halimbawa, kapatid na Nael, ilang buwan na ba ngayon ang COVID-19? Wala pang 7 buwan pa lang eh. Nag-umpisang lumaganap Disyembre o January. Halos 7 buwan pa lang eh, marami nang napiperwisyo eh. Kung ang kapighatian 7 taon, kagaya nung sinasabi nitong merong mga siraulong mga pastor na kung magturo wala sa Biblia. Ang sinasabi, unless those days be shortened. Those days, except those days be shortened, there should no flesh be saved. On that predicament, But for the elect's sake, those days shall be shortened. Mga days lang yon, hindi yun maraming taon. Maring umabot yun ng 1 taon, pero para sabihin mo, 7 taon, agad-agad nang mali ang thinking nitong mga taong ito eh. Wala kasi sa Biblia yung 7 taon eh, ng malaking kapighatian. Ang sabi ng Panginoon Kristo, those days, mga araw, hindi mga taon. Ang katunayan na yan ay, sa panahon na yan ay nangyayari, may mga hirang ang Diyos, may bayan ang Diyos. Nandun sa Daniel 12:1, kapatid na Daniel, hanggang 12:1. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan, at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Ayun, ang tawag naman kay Propeta Daniel doon, yun ay panahon ng kabagabagan. Ang pagkaka-translate sa English dyan, basahin natin, kapatid na Daniel. And at that time shall Michael stand up, the great prince will stand, which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to that same time. And at that time thy people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. Ayan, maliwanag na maliwanag yan.
ito yung sinasabi ni Kristo na hindi pa nangyayari ito. Mula nang lalangin ang sanlibutan hanggang sa mga araw na ito'y mangyari. Yung nasa Mateo, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon. At hindi na mangyayari kailanman. Ba't hindi na mangyayari? Puputulin na nga eh. Unless those days should be shortened. Maliban paikliin. Ano ba ibig sabihin ng paikliin? Putulin na. Tapusin na. Tatapusin agad ng Diyos yun. Dahil sa mga hirang, paiikliin ang mga araw na yon. Kaya ang sabi naman doon kay Propeta Daniel, ang sabi sa English, and at that time shall Michael stand up, the great prince, which is standeth for the children of thy people. And there shall be a time of trouble, such as never was. Yun yung nasa Mateo, di pa nangyari kahit kailan. Such as never was, since there was a nation to that same time. And at that time, thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book. Maliwanag na maliwanag. Tawag dito ni Propeta Daniel, sa sulat niya, time of trouble. Sa Tagalog ay panahon ng kabagabagan. At ito, mangyayari ito, kapatid, malaking kapighatian ito immediately before the destruction of everything. Mangyayari ito before the destruction of everything that exists in the universe. 24, 29 ng Mateo. Basahin natin sa English at saka sa Tagalog, kapatid na Daniel. Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon, ay magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Ayan. Yung kapighatian na yun, kaya yun hindi na mangyayari uli. Mangyayari ito at the end of days. At the end of days. Bakit? Immediately after. Karakarakang pagkatapos. Sa Bisaya, ang sabi dun sa Cebuano, O gilayon, sa human ang mga kagulanan ni adtong mga adlawa, ang adlaw magangit-ngit, og ang bulan dili magahatag sa iyang kahayag, og ang mga bituon mga tagak gikan sa langit, og ang mga kagamhanan sa mga langit mga uyog. Yan, masisira na universo nun. Pag nagkalaglaga na yung mga bituin sa langit, ano pa ang kasunod nun? Di ba yun distraction na ng universo? Ang sabi sa Biblia, karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa araw na yaon. Ang araw magdidilim na, ang buwan di na magbibigay ng liwanag, malalaglag ang mga bituin mula sa langit. Yun na. Actually, kapatid, yun na ang katapusan ng sanlibutan Kaya iyang kapighatian na yan, mangyayari yan, merong mga taong nabubuhay na hinirang ng Diyos. Kasi alam mo, kung ating isusustain itong pag-aaral na ito, dapat makita mo yung nasa na kasi yan nasa prophecy na yan kung ano-ano yung sunod-sunod na mangyayari. Kaya lang, hindi ko, Bible exposition ito, hindi naman ito Bible study. Mahabang masyado pag iisa-isahin ko sa iyo, Pero, ang pinakikita ko sa iyo, yung mga
mga ultimate na pangyayari na pagdating ng malaking kapighatian, may mga taong sa Diyos doon. Ang tawag mga hirang. Dahil sa kanila, puputulin ng Diyos yun. Those days shall be shortened. Pagkatapos ng mga araw na yon, ang buwan at saka ang araw, mawalan na ng liwanag. It is practically the demise of the universe. Kasi pati ang mga bituin malalaglag mula sa mga langit, mangangatal ang mga kapangyarihan sa langit. May mga kapangyarihan kasi sa langit Yung mga kapangyarihan ni Satanas, nandyan yan sa dakong kaitaasan nasa mga langit yan Wala lang dun sa mataas na langit na kinaroroonan ng Diyos. Pero yung power of ang tawag ng Biblia dyan, power of darkness, nandyan yan sa mga kapangyarihan sa mga langit. Sa 6:12 ng Efeso, ganito nakasulat, kapatid na Nael. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Yan, mga espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ang pagkakatranslate sa English, hindi diniretso. Sa English, sa Tagalog, hindi diniretso Sabi sa English, against the spiritual host of wickedness in the heavenly places. Meron diyang mga host of wickedness sa heavenly places, sa kataasan, diyan sa mga langit. Ngayon, pagka dumating na tapos na yung malaking kapigatian, ang buwan ay hindi na magbibigay ng liwanag, ang araw didilim na, ang mga bituin malalaglag na mula sa langit, mangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Ang kahulugan nun, yung mga ngatal, manginginig, matatakot yung mga kapangyarihan sa langit. Yan nga yung kapangyarihan ng mga kalaban ng Diyos, mga sila Satanas at saka yung kanyang mga alyado. Kaya yan mangyayari yan doon sa pinakamagandang huli na, kumbaga, finale na ng existence ng universe, yung malaking kapighatian. Kaya lang, hindi naman niya napapag-ukulan ng pansin sa iba-ibang mga iglesia. Hula ko sa iglesyang kinaroroonan mo, baka hindi itinuturo ng ganyan yan Kaya nga nagtatanong ang marami, ang mga Kristiyano ba noon ay makakaranas ba sila ng malaking kapighatian? Maaaring makita nila yon, yung mga hinirang sa araw na yon. Pero hindi sila masyadong maaapektuhan nun dahil nga sa kanila paiikliin yun They will have a taste of it. Makikita nila, they will be witnesses to that. Yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya doon sa Lucas, sabi ng Panginoong Jesus, pag nakikita nyo na ang mga bagay na ito, doon sa Lucas, itaas ninyo ang inyong mga ulo. Sabi niya, 21:28 ng Lucas. Pakinggan mo. Datapwat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo, sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Yon. Pag nakita nyo na yan, nangyayari ang mga sinabi ko na yan, itaas ninyo ang inyong ulo, tumingin kayo, sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Yun ang sinasabi sa Biblia, kapatid. Salamat kapatid na Nael. Salamat po. Maraming salamat po. Ba, kapatid na Nael, yung tanong mo, naunawaan mo ang sagot? Opo, maliwanag po. Sige, salamat sa Panginoon.